Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay. Isang magandang hapon o tanghali sa inyong umaga sa lahat ng ating mga nanonood sa araw na ito. Pakiayos ang boses at tingnan natin ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Mukhang lahat naman ay okay. Ayan ang ating Balintawak Toll Plaza, Mapulang Lupa, Valenzuela. And of course, Mindanao Toll Plaza, May Kawayan, Bukawi Toll Plaza at San Fernando. Wala pong problema. Passable lahat no? At ngayon dakuha natin ang ating mga balita. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Marcos nangilabot sa Digong Sea secret deal sa West Philippine Sea. Ano ba yung meron dyan? Di ba? Alisin mga konti. Okay. Mass transit sagot ng Summerlang Traffic. DILG-PNP. Inatasang paigtingin ng crackdown versus Colorum PUBs. Pangulong Marcos PUB consolidation, wala nang extension. Promise? 15 minimum pasay sa jeep muling inihirit. Sige ba nga, pa magsukli. Dalawang namemeki ng PWD IDs arestado. Ex-boyfriend timbog sa sextortion sa Guro. Paranaque Fire, 4 sugatan. Sa kabuuan ng ating mga balita, ikinatakot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sinabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, kaugnay sa usapin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ng Pangulo, I am horrified but the idea that we have compromised into a secret agreement the territory, the sovereign rights of the Filipinos. Yan ang ayon sa Pangulo. Sa ambos interview kay Marcos, sinabi niyang lumabas na sa naturang agreement ay kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo. Kaya't mahirap sundan ang ganyang klaseng kasunduan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga nasabing issue ay dapat na malinaw o malinawan. Kaya't hinihintay niya ang pagbabalik ni Chinese Ambassador Huang Xilian na nasa Beijing dahil itatanong niya dito kung sino ang kausap niya, ano ang pinag-usapan, at anong pinagkasunduan nila ng dating administrasyon. Tatanong din niya ng Pangulo kay Huang kung opisyal ng kasunduan ba ito o personal lamang. Bakit sikretong ginawa? Dahil wala namang record ang gobyerno. Kaya hindi maganda ang sitwasyon. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na hindi niya kinakausap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dito dahil tinatanong na ng administrasyon ang mga dating opisyal nito at pinakiusapan na ipaliwanag sa kanila ang umano'y sikretong kasunduan para alam nila ang gagawin. Subalit wala anyang direktang sagot na nakuha sa mga dating opisyal ni Duterte. Secret deal. Okay, tingnan na, pasukan muna natin ang report sa kay kasamang July. Kasamang July. Yes, Tita Pe, patuloy pa rin yung pagsuspinde ng ating gobernador ng Bulacan, Daniel Fernando, dahil sa init ng panahon, Tita Pe. Mm-hmm. At yun nga, naawa nga sa mga estudyante. Pero meron pa rin eskwelahan na Swail
na hindi sumusunod sa executive order ng ating gobernador. At para bang gusto pa nila kawawain yung kanilang mga estudyante na dapat ay wag na nila muna papasukin, ay binibigyan pa nila para mag-exam. Pero naman pwede pa naman daw i-extend to, Tita Pe, para dahil nga sa panahon, napakataas ng increase ng init dito sa ating lalawigan sa Bulacan. Alos nga ako pasumpaso sa aking katawan dahil nga sa init. Kaya nga sabi ni Governor, kung pwede, huwag muna papasukin to hanggang kung pwede, hanggang Lunes. Dahil nga hindi natin maintindihan dahil sa daming sakit na nagaganap ngayon. Kawawa naman yung lalo na yung tinatawag na heat stroke, no, Tita Pe. Okay. Sabi ni Governor, sumunod naman at maawa sa ating mga estudyante na karamihan pa'y kabataan, mga bata, elementary, high school, or senior, or college. Pwede na rin dahil kahit sino naman, lalo na yung mga senior citizen na naglalakad minsan, naiimita kahit na nakapayong. So yung pag-suspende niya, hindi para na sa kanya, kundi para sa ikagaganda ng seguridad, ng health monitoring na ating mga kababayan dito sa Bulacan. Kaya sabi ni Pangulong ni Governor Daniel Fernando na pagbigyan naman ating mga estudyante na sila makapagpahinga sa kanilang bahay dahil nga sa sobrang init, baka sila pa'y biktima ng maraming sakit. Kailangan i-update mula dito sa Bulacan. Sila'y Pudo, nagre-report para sa Kakampi Online. Okay. Siniguro naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na minamadali na ng pamahalaan ng paggawa ng mass transit system sa ating bansa para tugunan ang lumalalang problema sa trapiko sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang prioridad nila ngayon ay ang infrastruktura kontra sa traffic. At ang tanging sagot dito ay ang mass transit system na minamadali na sa ngayon. Napakalaki aniya ang sagabal sa progreso ng bansa ang trapiko dahil hindi lang sa oras nang nasasayang kundi maging ang gasolina pa ng mga commuters, maging turismo at bilyong piso ay nawawala rin hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa mga karatig lalawigan. Kung kaya walang anyang gagawin ang gobyerno ay daragdag ang sasakyan sa Metro Manila dahil may kaya na ang mga workers na bumili ng sasakyan. Kaya kahit gaano karami ang kalsada, flyover at bypass road, ay mapupuno ito at hindi na makakahabol. Iginit na Marcos na dapat tingnan din ang efficient at mabilis na public transport tulad ng train at subway na hindi tinamaan ng traffic at darating sa tamang oras ang mga commuters sa kanilang mga bahay at pupuntahan. Pero magagawa ito o makikipag-ugnayan ng national government sa local government unit para magkaroon ng isang sistema at mamonitor ang traffic. Dinagdag pa ng Pangulo na hindi lang ang sitwasyon ngayon ay ang dapat isipin, kundi kung ano ang mangyayari sa susunod na 5 hanggang 10 taon at ang infrastructure project ay hindi lang para sa ngayon, kundi sa susunod pang 80 taon dahil ang Metro Manila ang siyang sentro ng economic activity. Inatasan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na paigtingin ang crackdown sa illegal public utility vehicle upang mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila. Hindi na rin palalawigin pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aplikasyon para sa consolidation ng individual public utility vehicle operators para mabuo ang transportation cooperatives. Sa kahuli-hulihan, wala na pong extension yung consolidation. Kailangan na natin ang mga ito ayon sa Pangulo.
Matatandaan na nitong katapusan ng Enero ay pinalawig ang aplikasyon para sa PUB modernization hanggang April 30, 2024 matapos na irekomenda ng Department of Transportation. Kasabay nito, sinigurado din ni Presidente na hindi magiging mabigat ang babayaran at iuutang ng driver operators dahil gagawin ng maayos ang organisado ang sistema dito. Layon kasi ng consolidation ng PUB modernization program na mapalitan ang traditional jeepney ng Euro 4 compliant engine para mabawasan ang pollution at mapalitan na ang mga unit na hindi na roadworthy sa ilalim ng standard ng Land Transportation Office o LTO. Report pa rin sa labas. Yes, Tita Pe, nagkaroon ng konting ayuda ang Prime Movers Group ng De La Costa 3 dito sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ang barangay Graceville, no? Namigay sila ng 300 pesos bawat sa mga 300 pesos. Pesos. Oo, ito naman ay sarili naman sikap nila. Yung tinatawag na bingo, nakinita nila sa mga bingo, ay inipon ng miyembro ng Prime Movers para ialay naman doon sa mga lugar nila dito sa De La Costa 3 o constituent na mga miyembro ng mga Zumba group. Ito yung mga Zumba, no? At namigay sila ng 300 sa mahigit 20 katao na ikinatuwa ng mga disabled dito sa mga PWD na hindi naman na ano to kada buwan lang pag sila nagpaparapol, nagpapabingo o sa Zumba, yung mga dinodonate ng mga nagsusumba, inaalay nila dito sa aming constituency, dito sa De La Costa 3, Barangay Graceville, San Jose del Monte. Ito yung dinaluhan kahapon ni Kapitan Len Garcia, Umilencio Len Garcia, at si Konsehal A. Hernandez sa May Kawayan, na sabi nila hindi lamang pagtulong, hindi talagang gabayan at talagang tutukan yung mga nangangailangan, lalo na yung mga disabled at lalo na yung mga senior citizen, Tita Pe, na kailangan bigyan ng ayuda. So, ibig sabihin, hindi lamang galing sa, kundi galing sa bulsa ng bawat nila lang, na talagang yung mga tinatawag na meron, o pilantropa, na gusto tumulong sa ating mahirap, ay kailangan gawin nila ito para sa kanilang tungkulin bilang isang miyembro ng nasabing Prime Movers Group o Homeowners Association. Sabi ng Panginoon, ang ginawa mong kalipitan sa iyong kapwa ay ginawa mo na sa akin. Yan ang update para sa Kampi Online, July Pudo reporting. Okay. Magaling ka na ba, July? Well, oo, yung sa mata ko, pero yung kanan, by schedule na naman ako for operation. Masakit ba raw? Ha? Masakit ba raw? Masakit? Hindi. Yan Yan may anesthesia kung wala, masakit talaga. Okay. So, kaya natin yan, Tita Pe. Ayaw mo nun, para lumiwanag na yung kanang mata ko, buong liwanag na, parang mistula ng bata na ipinanganak. Talaga? Ang ganda. Oo, kitang-kita na yung liwanag. Ayan. Thank you very much. Okay, tsaka pala, babati yung mga miyembro ng Chuchi Foundation, no? Okay. Yung mga Buddhist, Chinese, Taiwanese, na siyang tumutulong sa atin at yung mga kababayan natin na libreng operation to. So dito sa may Bacood, Santa Mesa. Kung sino man gustong magpagamot, pwede nyo dalhin doon, walang bayad. Ay, Kaya talaga? lang, susunod ka lang sa standard procedure. Siyempre. Yung requirements na dapat sundin. Yan. Yan po, ang aking, Sige, ikaw kukontakin namin pag may mga gustong magpa-opera ng kanilang katarata. Oo. Sige, Okay. thank you. Back to Thank you. you very much. Muli namang inihirit sa pamahalaan ng grupo ng transportasyon na aprubahan ang 15 pesos minimum wage o minimum fare pala, hindi pala wage. 15 pesos minimum fare sa mga traditional na pampasaherong jeep. Ayon sa Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, ito ay dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo kung saan nawawala ng kita ang tsuper sa araw-araw na pasada.
Anila patuloy ang paghihina o panghina ng kanilang ikinabubuhay. Lahat naman yata. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Matatandang nagsimula ng magtaas ang presyo ng petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Itong Martes, aabot na halos sa 2 pisong taas kada litro na ito at pang-8 ng oil price hike at pinakamalaking singil ngayong taon bunsod sa kaguluhan sa Middle East at lumalaking demand dito ng malalaking bansa gaya ng India, China at Amerika. Sa ngayon, target ng ALTODAP na makipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para ilapit ang kanilang kahilingan. Samantala, arestado ang 2 lalaki na gumawa ng peking identification card ng person with disability sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad sa Quezon City. Kinilala ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Redrico Maranan ang mga suspect na sina Delin Pacala Banaag, 27 years old, ng Bagong Silangan, Quezon City at Jaywen Doctama Laurino, 24 years old, ng Barangay 176, Phase 8, Bagong Silang, Caloocan. Sa koordinasyon sa Caloocan City Police Station, naaresto ang suspect sa Santo Niño de Bagong Silang, Phase 1, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Nakumpiska sa kanila ang 5 piraso ng peking Q-Citizen ID card para sa mga PWD, 2 cellular phone, 1 black coin purse, susi ng motorsiklo at 1 unit ng Yamaha Gravis. Samantalang arestado sa bus terminal sa Quezon City ang isang lalaki matapos na ireklamo ng pananakot at pangingikil sa isang guro sa Camarines Sur. Ayon kay Police Captain Angelo Babagay, team leader ng Camarines Norte Regional Anti-Cybercrime Unit, napilitang lumuwas sa Metro Manila ang biktima upang ipakulong ang kanyang dating kasintahan na nanakot na ikakalat ang kanyang masiselang larawan at video kundi siya bibigyan ng pera. Nasa kote ng mga otoridad ang 29 years old na suspect sa isang bus station sa Quezon City kung saan napagkasundo ang susunduin ang biktima. Ang suspect ay nagtatrabaho sa Maynila at nagkasundo sila ng biktima na mag-uusap at magsasama uli sa Maynila. Ngunit pagdating sa bus station ng QC, agad na tinamba ng mga pulis ang suspect. O loko. Ang payo pa ni Babagay sa mga may karelasyon na may masamang intensyon, huwag gamiting pananakot ang mga maselang larawan ng karelasyon dahil ito ay labag sa cybercrime law. May kaukulang parusa para sa mga katulad ninyo. 4 na sugutan, kabilang ang isang bumbero sa naganap na sunog sa Parañaque City kahapon ng hapon. Kinala ang mga sugatan na sina Kimberly Sebastian, 23 years old, Fire Officer 2 Paulo Barakel ng Bureau of Fire Parañaque, Rachel Agustin, 14 years old, at Ferdinand Trono, 56 years old. Tinatayang 36 na pamilya o 36 na pamilya ang naapektuhan sa sunog habang nasa 18 kabahayan naman ang natupok ng naturang sunog. Tinatayang nasa 81,000 ang halaga ng napinsala ng naturang sunog. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo po na magpaalala mula sa ating himpilan. Ulat panahon po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update.
Patuloy pa rin nakakaapekto ang easterlies sa ating bansa, kaya ngayong araw makakaasa pa rin tayo ng malinsangan na panahon. Samantala, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, agad din po sa dagat na Pasipiko. Kaya ngayong araw, makakaasa pa rin tayo na magiging maganda at maliwalas sa panahon sa Luzon at yun din po sa Visayas at Mindanao. Dahil sa mainit na panahon, mataas po ang temperaturang matatala sa Metro Manila na abot ng 34 degrees Celsius. Ganun din po ang temperatura matatala sa mga kababayan po natin sa lugar po sa Lawag. Mas mataas po ang temperatura matatala sa Tuguegarao na abot ng 36 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Ilang mataas pong temperatura ang matatalas sa mga lugar po sa Visayas na abot ng 32 degrees Celsius. Yan po sa Iloilo, Cebu at Tacloban. Dako tayo sa Mindanao. 34 degrees Celsius po ang inaasahan po nating may tatala ng temperatura ngayong araw sa Davao. Bahagyang mababa na po ang temperatura sa Zamboanga na abot ng 33 degrees Celsius. Sa ating 3-day weather outlook, nakita namin na patuloy pa rin ang mga kapekto ng easterlies sa bansa. Kaya asahan pa rin na magiging maganda at maliwas sa panahon maliban sa mga sandali o isolated na magpagulan lulutang thunderstorm. Dahil pa rin sa mainit na panahon, magpapatuloy na mataas ang temperatura matatala sa Metro Manila na abot ng 34 hanggang 35 degrees Celsius. Kumpara naman po sa Metro Manila, bahagya pong mababa ang temperatura matatala sa Legazpi City na abot ng 32 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas. Nakita niyo na ang palamataas na antas ng temperatura matatalas sa mga araw nito na abot ng 32 hanggang 33 degrees Celsius. Sa lugar po sa Mindanao, mataas po ang temperatura matatala sa Metro Davao na abot ng 34 degrees Celsius. Samantala sa Zamboanga City na mga laro na 33 hanggang 34 degrees Celsius. Ang araw sisikat mamaya pong 5:45 ng umaga. Mamayang hapon, ang araw lulubog sa ganap na 6:10 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, Salzar D. Aurelio. Ang dahilan nitong forum na ito ay para masabi natin, maipaliwanag natin na ito yung mga plano namin gawin at ano yung aming pangangailangan sa iba't ibang mga stakeholder upang pagandahin ang sitwasyon ng traffic. Yeah. Harap po tayo sa camera. Next Oo nga. question po. Ian, GMA 7. Oh, yes. As we all know, yung mga face-to-face classes na suspend po in many schools kasi po sa extreme heat, we might face the same problem po sa 2025 and 2026 dahil sa projection po ng DepEd 2026 to 2027 pa may babalik sa old school calendar yung pasok ng mga bata. So ang hiling po ng ibang mga sektor, baka daw po pwedeng pabilisin para hindi na po mahirapan yung mga bata. Ibalik na po sa April, May yung bakasyon nila. Ano pong take niyo dito? Oo. Ay, ang problema talaga yun. Ang naging problema niya is the climate change. Dahil nagbago ang weather, iba yung season, kagaya ngayon. At hindi naman natin inaasahan na ganito. Well, usually by now, napakainit na. Pero maaga pa, mainit na talaga. Kaya kailangan namin mag-adjust. So, constant yan, hindi naman baka, siyempre, hanggat maaari, gusto natin balik sa dati. Dahil I think medyo may consensus na talaga na mas maganda yung dating schedule. Kaya hindi naman sinasabi na hindi natin gagawin before next year or the year after that. Susubukan namin gawin, sa aming palagay, baka mahirapan pa tayo. Ngunit hanggat may paraan, gagawin natin ng paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Next question, Julie Baisa, 1PH. Sir, ano po yung inaasahan nating specific commitments or gains from the Trilateral Summit po in Washington?
Well, this is essentially an agreement between the United States, Japan, and the Philippines on cooperation in terms of maintaining security and freedom of navigation in the South China Sea. And that is the essence of it. But of course, it will contain more details in the sense of how that intercooperation will be implemented. So that is what we are going to discuss now when we go to Washington and speak with Prime Minister Kishida and with President Biden. Rizal Insigne, IBC 13. Sir, sinabi po kahapon sa NHA na aprobado na po yung budget for Cavite-Bataan Interlink Bridge. So, kailan po yung possible na matatapos po ito? Tsaka, ano po yung tulong na ito sa economy dahil madadagdagan daw po yung... tulong sa economy po dahil madadagdagan daw po yung mga trabaho para pag once Napakalaking tulong. Well, sa traffic lang, malaking bagay yun. Dahil hindi na maging dead end yung Bataan kasi may tulay na. So this is one of the big advantages of that. At very progressive naman ang probinsya ng Bataan. So we can give it even more impetus. Basta ang advantage ng kalsada ng tulay ay yung lugar na hindi masyadong madaling mapuntahan ay bubuksan mo. It will make it cheaper to transport goods, make it cheaper to transport passengers. It will make it easier for the infrastructure to be built up because siyempre may daan na at meron na tayong pwedeng gamitin. So the only downside to that is that it takes a long time. It's a 32-kilometer bridge. A 32-kilometer bridge, it is the second longest bridge in the world ang ating ginagawa. So it will take a little bit of time. But I do not see any delays. Sa ngayon, ano bang projection natin sa Bataan Cavite? Where is si Well, as I said, we have started already the pre-engineering, the pre-planning. So it will take a little time, but we have to start sometime. The other bridge that we are now looking at very closely is the Panay Guimaras Negros. That is also another long bridge that we are doing. The same thing, bubuksan mo. That's what happens is you open to business, you open to all of the opportunities, a place that did not have that access before. That's the main point of all of this. They're asking when do the Bataan Cavite. Bataan Cavite Bridge, sir. Actually, yung Bataan Cavite Bridge is a project of the Department of Public Works and Transport. No? They are now working closely with ADB. Ginagawa na rin yung detailed engineering design. No? But yung procurement mag-start na. Yung phase 1, this is from Cavite going to Bataan, no? And then Bataan going to Cavite also. Yan, ito si Secretary Bunoan. Yes po. Yung ano daw status ng yung first semester po nito, we are now inviting ho yung mga international contractors who has the experience dito sa ganitong klaseng proyekto. And by siguro itong first semester, we will now be bidding out yung dalawang land-based segments, no, sa Bataan at saka dito sa Cavite. And then by the second semester, yung additional 2 other segments. Para this year, siguro mga 4 segments. Kasi 6 na segments po yan eh. So yung mahaba yung gitna. Yung pinakamahaba hong segment nito, yung 900 meters na cable stayed bridge, cable stayed structure. Siguro baka ma-bid na rin namin ito this year. Alright? Last question, Ms. Ian Gutierrez. Sir, your reaction lang po on the supposed gentleman's agreement between your predecessor and China. Do you believe that the supposed agreement, gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea? And if so, should the former president be accountable for that?
Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganong usapan. So we're trying to really up to now, because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about We are talking to his former officials. Maybe not the President himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. All right? Thank you. Press. Okay. Ayan, meron ba tayong trabaho patrol? Wala. Okay. So, yan po. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan bago tayo matapos sa ating programa. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water.
May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines.